Ah, Magandang hapon sa lahat ng mga Pilipino dito sa Pilipinas. Ito yung gagawa kong video tungkol ito sa pamahalaan natin at mga nangyayari dito sa ating bansa ngayon. Dito kasi nakikita natin sa social media, ang dami nating nakikita na mga nangyayari ngayon sa pamahalaan, kung paano nila trabahuin ang trabaho nila at paano din nila trabahuin yung gusto nilang makamkam na pera sa kabangbayan. Ngayon, may mga tao na nagsasabi tungkol sa mga katiwalian nila. Isa na doon si Dr. Richard Mata. Yung mga post nakikita nyo siguro yan, at saka siguro kilalang kilala nyo si Dr. Richard Mata. Ngayon masasabi natin, sige, sabihin na lang natin silang mga diehard Duterte supporter, no? Kasi yung mga taong ito kilala talaga ang dating presidenteng Duterte, no? Dahil taga Davao din ito si Dr. Richard Mata, at saka hindi lang naman din si Dr. Richard Mata ang nagiging sabihin na nating talagang diehard supporter ni Duterte. Marami dyan, marami. Kaya si Duterte nanalo bilang isang presidente, landslide. Ngayon, pag-uusapan natin yung ginagawa ng Kongreso ngayon, na yung mga tao katulad ni Dr. Richard Mata at sino pa man yung mga ibang vlogger na nagsabi at nagpo-post kung ano man yung mga nakikita din sa social media. And then ngayon, ang nangyayari parang sa tingin ko, sarili ko ring opinion ito, parang gustong palabasin ng nasa Kongreso ngayon fake news mga pinagsasabi nila ni Dr. Richard Mata tungkol dyan sa BICAM report at saka yung sa budget ng 2025. Kung titingnan natin, kung maliban doon sa mga bayaran, maraming bayaran dyan sa social media para sila yung magtatakip ngayon. Ngayon, sisirain naman yon sa parte kay Duterte. Madaming nagsasabi dyan sa social media, si Duterte daw walang project nangyari. Trillion daw yung kinukurakot ni Duterte. Itong mga tao na to, dahil sa bayad, nagpapabulag-bulagan, no? Ang sinasabi nila, kinukurakot ni Duterte, trillion. Kita-kita naman natin ang daming nung si Duterte naging presidente, ang daming pagbabagong nangyayari bago natapos yung termino. Una, ang lisensya nagiging ng 5 years. Ang passport nagiging 10 years. May project ang subway station na, umpisa. Project sa MRT 7 extension papuntang Bulacan. Tuloy-tuloy na. Modernisasyon sa mga militar, uniform at saka sahod ng mga militar. Tinaas, dinobli. Pulis, militar, lahat ng uniform personnel sa militar. So, marami diyang mga trolls at saka hindi trolls, bayaran ng mga kurakot na tao. Number 1 na yung admin ngayon, administrasyon ngayon. Ito, sa loob ng 3 taon, may natatapos ba si Marcos? Wala. Anong pinapakita yung mga flood control daw na natatapos? Libo-libong flood control natatapos, pero pag umulan, bumagyo, baha pa rin ang Metro Maynila. Asa na yun? Nasaan ang pirang pondo ron? Diba? Tapos ngayon ng Kongreso, tinatawag itong mga tao na ito tulad ni Richard Mata at saka iba pang nagsasabi dyan sa yung mga vlogger na nagpo-post doon sa mga kung ano nangyayari dyan sa BICAM report na yan. Ngayon sasabihin ng Kongreso, fake news. Di ba mismo kapatid ni Marcos, si Amy Marcos umamin na kaya hindi siya pumirma sa BICAM report ay maraming blanco. Ano ba itong BICAM report? Di ba? Ito yung final.
bago pipirmahan yung GAA na sinasabi ni Marcos. Final report sa budget ng 2025. Hindi man ako abogado, hindi man ako mataas na pinag-aralan, pero marunong akong umintindi pagdating sa ganiyang bagay. Ha? Marami diyang mga trolls sa bayaran. Nag-issue daw kaysa si Duterte daw, mga trilyon daw yung mga ninanakaw, wala daw itong mga tao na to, bayaran ito eh. So ngayon, ito na lang masasabi ko. Yung Kongreso, at saka ibang pa dyan sa Senado, may mga nakaupo dyan. Alam ko, pabor yan sa administrasyon eh. Sabihin nila kaagad, destabilisasyon sa pamumuno ng administrasyon ngayon. Kahit mali yung ginagawa, hayaan na lang ng taong bayan. Ha? Ang taong bayan ang nagluklok sa inyo. Dapat magiging patas kayo. Kasi kayong nasa katungkulan, kaya kayo niluklok ng taong bayan para pangalagaan ninyo ang konstitusyon, ang batas. Pero ang mga tao, pag nagsasalita na ngayon, sa totoo, sabihin yung fake news, na marami namang katibayan na talagang merong blanco ang BICAM report. Si Amy Marcos, umamin. Yung congressman na babae, umamin. Oh. Diba? Paano sasabihin yung fake news? So, sa ganyang bagay, ito kasi mga congressman na ito, hindi na ito magpapatalo. No? Kasi gusto nila, ipagpatuloy na lang yung balak ng presidente. Biruin mo, ilang trilyon ang magiging budget sa 2025. Pero maraming tinanggalan ng budget na dapat budgetan, di ba? Saan nadali ng pera? Tapos blanco pa ang BICAM report. Saan nadali ng pera? Tanong ko lang yan, ha? Ngayon, panawagan ko sa lahat ng naniniwala na Pilipino. Kung nakikita ninyo, tulad ng nakikita ko, na hindi na tama, sana man lang, ha? Tayo ang nagluklok ng mga yan. Binoto. Kung sino man yung walang alam dyan ng mga Pilipino, alamin ninyo, tayo ang nagluklok, tayo rin ang pwedeng tumanggal ng mga yan. Lahat yan sa Kongreso. Ang kinakailangan lang dyan, perma sa mga Pilipinong umayaw niyan, sa mga taong yan. At isasampayan sa pinakamataas na korte para tanggalin ng mga yan sa Kongreso. Ito. May mga nandyan sa Senado. Isa na, si Robin Padilla. Ako, hindi naman ako sinasabing nagkampi ako kay Robin Padilla, kung ano pa man yan. Tapos sabihin ninyo, si Robin Padilla, wala namang pinag-aralan yan tungkol sa batas. Tama kayo. Meron naman mga karamihan dyan na magsasabi, ano bang mga kaalaman ng mga tao na yan? Pero minsan, nakikita mo, kahit ganun sila, pero ang pinaglalaban nila tama. Ito, isa. Gusto ni Robin Padilla magkaroon ng federalismo. Baguhin ang batas, federalism. So ngayon, ipaintindi ko lang sa mga tao. Ang federalismo, tinatalakay yan. Inaayawan nila yan sa mga congressman, sa mga senador. Alam niyo kung bakit? Aayawan nila yan? Pag magiging federalismo, wala ng kongreso, wala ng senador. Wala nang babayaran na congressman at mga senador. Mawalan sila ng trabaho. Lalong-lalo na dito sa Maynila. Pangalawa, hindi papayag ang Luzon or Maynila na magiging federalismo kasi kanya-kanya na sila. Ibig kong sabihin kanya-kanya, kung ano yung income sa ibang probinsya, kanila na lang yun. Magbibigay na lang ng porsyento para sa kabang bayan. Sila na bahalang mag-budget. Yan ang nandyan sa federalismo na yan. So ngayon, ano ang batas natin ngayon na meron tayo? Ano yung konstitusyon natin na meron tayo ngayon? Lahat ng income sa probinsya pinapadala dito sa Maynila. At ang Maynila na ang bahalang magbibigay ng budget sa kung ano mang mga project nilang gusto sa probinsya nila. Ang lahat ng pera
dito sa Manila na iipon. Kaya hindi papayag ang mga politiko na yan na magkaroon ng federalismo. Kasi bakit? Mawawala na silang kurakutin dito sa Maynila eh. Ha? Sa Maynila, dito nila tinitingnan kung ang isang probinsya magkano ibibigay yung budget. Alam nyo ba na ang 70% ng budget nang gagaling sa Mindanao? Oh, ngayon magkano lang ibibigay nilang budget doon sa Mindanao para sa mga infrastructure at ipapaunlad ang bansa ni lungsod nila? Kasi nandito ang kurakot sa Maynila. Number 1 na yan, congressman, senador. Oh. Natural lang yan. Kung sino man yung mga tao na sasabi, wala nang kung sino man mamuno diyan. Kurako talaga yan. Siguro masasabi natin talagang meron silang kinukuhang pera diyan na para sa bulsa din talaga nila, pero hindi ganito tulad ng ganito. Garapalan. Hindi niyo ba nakikita yan? Garapalan. Ha? Yung sinasabi niyo kay Duterte, drug war na yan. Tapos human rights. No? Ako, sa totoo lang, nagkaroon din ako ng sama ng loob no sa bahon ng pandemic kay Duterte. Yun lang, doon na sa pandemic na yon. Yung pipilitin ng mga Pilipino magpa-bakuna. Na kung saan ang bakuna ay risky. Risky sa buhay ng tao. Dahil hindi pa ito naprubahan na talagang epektibo at saka hindi nakakasira sa katawan ng tao. Yun lang ang ano. Pero yung sinasabi ninyo, yan, mga trolls, mga bayaran ni Marcos, na wala nang project si Duterte na tatapos. Paano matatapos yan? Malalaking project. Merong natatapos, mga malilit na project. Meron talaga, may natatapos. Kaya lang, kayo mga bayaran, mga trolls kayo, sabihin nyo wala natatapos. Yan sa militar. Ilang helikopter na nanggaling sa ibang bansa. Dahil kay Duterte. Nanggagaling ako ng Abu Dhabi, Dubai. Itinaas ng bandila ng Pilipinas doon sa Dubai. Sa building ng Dubai. Ngayon, ano nangyayari ngayon? Kahiya-hiya ang gobyerno ngayon. Kahiya-hiya. Samantalang sa panahon ni Duterte, ipinagmamalaki sa ibang bansa. Ulitin ko, ang kongreso na yan, ang congressman na yan, kung nakikita natin, ako'y nananawagan sa mga naniniwala. Hindi lang sa mga Duterte dahil supporter. Sa mga naniniwala na mali na ang ginagawa ng mga taong niluklok natin, dapat tayo mismo rin ang gagawa para tanggalin natin sa pwestong mga ito. Alamin niyo kung paano. Kasi bakit ko alam, ako hindi abogado. Hindi ako politiko. Pero alamin niyo kung paano tanggalin ang mga nandiyan sa pwesto na yan na kung saan niluklok din natin. Yun lang. Salamat.